Ako po si Rogelio Medilo, 58 years old, nakatira sa Dasmariñas, Cavite. Dati po akong nag-abroad seaman, naka-4 na taon po ako. Na-aksidente po ako dito sa Pilipinas, kaya hindi na po ako nakabalik sa abroad. Tapos po, namasukan po ako ng driver noong 1996. Nagsimula po ako sa car rental driver. Halos 15 years po ako sa car rental. Nag-resign po ako dahil po sa tingin ko po hindi na sapat yung kinikita ko dun sa car rental eh. Kaya pumasok naman po ako sa TNBS company. 4 na taon po ako sa TNBS company. After po noon, nag-resign naman po ako dahil po tingin ko mas maganda ang kitaan sa rider po. Pumasok po ako sa delivery rider naman po. Doon po nakapagpatapos yung pag-aaral ng mga anak ko. 2 kolehiyo po ang nakapag-aaral. After po nung makagraduate na yung mga anak ko, nakapagtrabaho na po sila. Tapos, sabi ko po sa isang anak ko na IT programmer, sabi ko po na, "Nak, kumuha naman tayo ng sariling van para magkaroon ako ng trabaho, para may income naman ako kahit paano." Yun po, nag-down po siya ng high-east Toyota van. Tapos po, yun, doon na po ako nagsimula nagpaparenta-renta. Sa ngayon po, nagmamaneho po ako ng van rental sa family business na lang po. Di bali, yun po, pag may magre-renta po ng Baguio, Bicol, ganyan, tinatanggap ko po. Minsan 5 araw sa Bicol, ganyan. Unang-una po, manalangin po bago umalis po ng biyahe. Pagka po nagmamaneho po kasi ako, unang-unang ginagawa, iniisip ko lagi na yung maximum tolerance. Na pag mayroong pong nag-cut sa akin, pagbibigyan ko na lang po siya para wala pong gulo. hindi po mapunta sa away. Opo, yung pagtaas po ng gasolina nung panahon na yon, medyo lumiit-liit po yung kita ko. Kaya yung pagmamaneho ko po na, yung imbis na mas malaki po yung income, nabawasan po talaga ng husto dahil po sa pagtaas po ng presyo ng gasolina tsaka krudo. Kaya po, ayun po, nakakaraos naman po sa awa at tulong ng Diyos. May buwan po talaga na malakas yung biyahe, katulad ng buwan ng September hanggang December. Pero pagdating naman po ng January, February, medyo matumal na po yung biyahe. Pagdating naman po ng Marso, April, marami naman po nagsuswimming sa dagat naman po. Kaya yun naman po, bumabalik na naman po yung time ng kalakasan po ng biyahe. Minsan po, twice a week, minsan 3 times a week, ganyan po. Hindi po pare-pareho, depende po sa rumerenta. Ayun po, medyo nakakagluwag na po. Hindi katulad po dati na parang laging naghihikahos. Laging naghahabol ng income para lang makapagpatapos yung mga anak po. Sinikap ko po talaga. Yun po, yung nahuhulugan po yung monthly amortization niya. Tapos pati po yung pagkain namin sa pamilya, medyo nakakabigay-bigay din po ako. Dahil kasi hindi naman po inaasa ko lahat sa anak ko yung panggastos sa bahay. Kaya tumutulong-tulong din po akong gumastos. Ito pong family business namin na van, 3 taon na po akong nagmamaneho rito. Ayun po, yung sinikap ko po talaga makapagpatapos yung mga anak ko kasi po wala po akong natapos na kolehiyo, hindi ako nakapag-aaral, hanggang high school lang po ako. Kaya sinabihan ko po sila na sikapin yung makatapos ng pag-aaral kasi pag nakatapos ka ng mga pag-aaral, medyo maganda na yung sweldo mo, tapos hindi pa masyado mabigat yung trabaho. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil unang-una po, binibigyan niya po ako ng kalakasan para makapagpahanap buhay po at makapagpatapos ng mga pag-aaral ng mga anak ko. Awa ng Diyos po, magaganda na po yung mga trabaho nila at hindi kami pinapabayaan ng Panginoon po. Ang masasabi ko lang po, magpatuloy po lang po sila sa pagsisikap. Huwag po silang mapagod. Magtrabaho lang po na magtrabaho. Ipagtiwala po natin sa Diyos ang lahat po nating ginagawa. Lakipan lang po natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.